Ngayon ho, mga bossing, balikan puntahan natin si Boss Jewel. Oh, Yung tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, ayan na si Boss Jewel, no? Siguro pagkakarinig niya, gumanon agad. Putik na yung pangalan ko yun. Eto na, ano na naman siya dun sa podium niya. Nandun na naman siya sa podium niya, no? Mr. Chair, hindi lang po basta-basta pangalan ng street ang pinapalitan dito. Kaluluwa po ng bayan. Tawa-tawa talaga ako. Kaluluwa po ng bayan ang pinapalitan dito, Mr. Chair. Gagano pa yung mukha, oh. Game na. Boss Joel, sige nga, paliwanag mo yung side mo. lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin. Ay, kaso, Boss Joel, may mga, may mga picture. Di ba? May mga picture na binabato, mga Boss Joel, mga pag-uusap, oh. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. Oh, malinis naman daw po ang pangalan ni Boss Jewel namin, mga bossing. At saka ano, mga kababayan lang niya naman yan. Walang kaugnayan. Walang kaugnayan. Si Boss Jewel, diyan sa mga yan, kababayan lang. No? Pero sabi ni District Engineer Alcantara, nagpapasalamat po kami doon sa Boss Jewel. Magpapasalamat po kami kay Senator Joel Villanueva. Wala nga din daw siyang kilala na mga ganyan mga contractor at mga engineer na ganyan. Sir Archie Beroya, di pa muna sa harap ng miyembro nila para humingi ng di pa muna sa harap ng miyembro nila para humingi ng suporta at gabayan siya sa pambobola niya. Pero siguro si Senator Ping Lacson nakatingin ng gano'n, no? Bahala ka. Sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee, hindi na si Marcoleta ang nandun. Ako na. Oh. May resibo po tayo, madaling verification. May resibo din yun sa kabila. Ide-debunk mo yun ngayon. Habang pinapanood mo, ililista mo isa-isa, di ba? Ito, nagpakita sila ng resibo. May mga pera, binanggit yung pangalan ko. Lahat yung isa-isahin mo, didebunk mo, ganun. No? Pero kung yung salita-salita lang, may resibo po tayo, labas agad, pakita agad, para debunk agad yung mga nandoon sa House of Representatives. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon. Ayan! Maganda ho ito, mga kababayan. No, pero hindi bilang tagapagtanong. Ikaw ang tatanungin dyan. Sapagkat wala po tayong tinatago. Baka mamaya Joel, napangalanan ka. Boss Joel, napangalanan ka dito sa sa Congress. No? Sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon, Boss Joel, na ipaliwanag ang iyong sarili dito sa aking kongreso. Baka naman mag-alabato ka, no? Hindi po ako papayag na ako po yung kauna-unahan na senador na ganito, ganyan, na sumuway sa protocol, etc. Baka naman ganun ang gawin mo, Boss Jewel. Kasi ang kakaharapin mo dyan sila, Congresswoman Beatrix Luistro. Di ba? Kakaharapin mo dyan, magagaling magtanong. Nakita nyo kung paano tinanong yung mga diskaya? Kung paano po napalabas na nung panahon ng dating Pangulong Duterte, may mga nanghihingi lang. Kaya lang, selective lang talaga yung mga diskaya. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. Mukha pong meron silang ebidensya pinapakita. Ngayon po, ide-debunk nyo naman po yun, Boss Jewel. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon. Ayan, may yari kayo. Wala akong sasantuhin. Lagi na. Si Boss Jewel, laging parang may pagbabanta, ano? Pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Hirap.
Mukhang hirap na hirap ang kalooban ni Boss Jewel ngayon. Hindi po yung talagang umiikot pa yung podium. Kaluluwa po ng bayan natin ang ganito, ganyan. Mukhang medyo sad si Boss Jewel ngayon. Ano? Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name. Ako, eto na. Ayan na ho, mga kababayan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Ayan na. Nadamay na po ang Bible, mga kababayan. Game! Should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Boss. Bago kayo umabot doon sa langit at lupa, sabi doon, di umano sa text message na ipinakita nila, magkikita muna daw kayo doon sa JIL alas 6 daw ng gabi. Oh, simba muna daw, no? Pagpalain niyo po kami, no? Naway maibigay niyo po ang aming mga kahilingan. Baka posible ganun no yung maging dasal nila Boss Jewel. Oh. Nalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, Noon pala baka po maano kayo, baka po makuha kayo. Mapapaniwala po kayo ni Boss Jewel doon. Hindi ko naman kayo masisisi. Siyempre, pag Bible na po ang pinag-usapan. 'Di ba, Boss Jewel? Oh. my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. Yan na. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, Bryce, black propaganda lang pala yung mga text message niyo eh. Ako ho, mga kababayan, yung ganitong reaction ni Joel Villanueva. Ngayon ho, tumataas na po yung kaba ko, no? Para doon po sa mga nagsiwalat o nagbanggit nung kanilang mga pangalan. Kaya po yung mga yan, baka pwede po wag nyo kaming ibalik sa Senado. Kasi kung pagbabasyan po natin yung mga sinasabi ni Joel Villanueva, mga bossing, tingin ko kawawa kapag ka ibinalik sa Senado yung mga yon. I will not be distracted by lies. And instead, Kasi tingin ko ho, mas yun ang posible na maging witness ho talaga. Ang sumailalim sa witness protection ho